Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Sas Rugando sa SOT kung saan pinuri niya si Attorney Rowena Guanzon. At the same time, rinisbakan niya, binatikos niya ang mga Unipink na nagmamagaling kailang wala namang ibubuga. Ito, sabi niya, you know why being Guanzon is patok? Ang dami yung mga views niya, milyones. Grabe. Ako inaabangan ko palagi ang mga post ni Attorney Rowena Guanzon. Kaya sabi niya, you know why being Guanzon is patok? Her banat are fresh, moist, oozing with wit. Ganda yung mga banat niya. Hindi pilit. Ito yung masarap kainuman dahil sa mga banat. Agree ako dito. Talagang grabing pinaghalong tapang at saka may humor. Tapos very relevant yung mga napakatalino itong si Attorney Rowena Guanzon. Saludong-saludo na ako sa kanya ngayon. Si Heidi at Cielo, Heidi Mendoza ba? Ito, bilib na bilib ako kay Heidi Mendoza noon at si Cielo Magno. Kala ko tunay, yung pala wala rin. Wala na akong bilib sa ngayon. Si Heidi at Cielo, mga banat ng mga madyungera at tambay sa saklaan. Si Palsis naman, Attorney Jesus Palsis ito, yung lawyer na grabing galit na galit kay BP Sara. Si Palsis naman, banat ng mga sinaunang bakla na tambay sa Esetan Recto na nagpupumilit bumagay sa level ng mga bagets para may mabuki. Si Llamas, Ronald Llamas. Si Ronald Llamas ay banat ng loser mong kaklase sa high school. Feeling astig. Supot naman. Supot. Si Hidarian. Richard Hidarian. Ang banat, banat ng teacher's pet. Kaya lang relevant dahil mahilig sumipsip. Pero nobody wants to be around him dahil sobrang feeling. Okay. So, agree ako dito kay Sas sa SOT. Itong si Attorney Guanzon, sinasabi niya na siya, kakamping siya, hindi siya DDS. But never mind, kahit kakamping siya, yung kanyang mga post is very relevant. Binabanatan niya ang korupsyon, dinedepensahan niya ang talagang may serbisyong tapat. Napayak ako yung post ni Attorney Guanzon. Parang mensahe niya kay Tatay Digong nung lumabas yung desisyon ng ICC Appeals Court na hindi siya pwedeng bigyan ng hindi siya palabasin. Post siya na alam mo, sabi niya kay Digong, alam mo, kontra ko talaga sa war on pulburon mo, alam mo yan. Pero, sabi niya, nung kinausap ko ang mga tao sa barberohan, mga tao lang sa palengke, mga ordinaryo, nalaman ko sa kanila kung papaano kanila minahal dahil ang laki pa lang na itulong sa iyong war on pulburon. Kaya ako, tinimbang ko ito. Ngayon, nagbago na ang paningin ko sa iyo. Dapat babalik ka sa Pilipinas. Sabi niya, dito kanila litisin, hindi dyan. Talagang daman-dama mo yung sincerity ni Attorney Guanzon. At ako nagpapasalamat at meron tayong isang Attorney Guanzon na may tapang at malasakit sa mamamayang Pilipino. Ito naman, sina Heidi at Cielo, talagang diehard Pinklawan. Sampa sila ng kaso kay BP Sara sa confidential funds. 612 million lang na cleared naman yon sa COA. Wala silang ginagawa dito sa trilyones na
o budget insertion ng Marcos administration. Wala lang, tahimik lang sila. Ano ba yan? Talagang nakikita mo nagkakaroon na ng Unipink. Marcos loyalist at saka kakamping nag-unite na against kay BP Sara. Ito naman si Llamas. Wala. Ano yung latest niyang sinabi na mahina na daw ang suporta ng mga OFWs sa mga Duterte. I totally disagree. Lalong lumalakas ang suporta ng OFWs sa mga Duterte. Hidarian, nako, isa pa ito. Yung post niya, inangat niya ang sarili niyang bangko, top 5 most influential Filipinos in social media. Number 1 si Maria Risa, number 2 daw itong si Hidarian, sino yung number 3? Christian Izquierda. Ay, nako. Tapos nung ipinost niya yung spelling ng influential, mistake pa yung spelling na INFLUE instead of TIAL. Yung T, ginawa niyang C. Influential. Ano ba yan? Pati spelling hindi niya alam. Tapos influential siya. Sub-Saharan na Africa. Anyway, ganyan talaga yan. Salamat sa inyo, Sas Sasut and Attorney Ping Guanzon. Kayo po ang nakakapagbigay ng maraming impormasyon sa mamamayang Pilipino. Ituloy nyo lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot na gyud. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gyud ni sila karon. Linsin, lansang, hero. So kompleto among gihatag sa iya. Baba na yan. Ada oh. Mag-chicken dia. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og do na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud ni inaanay sin nga natapos panalangin. Maini kay pagbuot ni sa ang tingaling nga maabot ng among pangandoy kinabuhi. Oo, so Sa mo lang pang kamot wala di mahimo. sumuna ni ang hitsura sa mao nga panimalay ilang Angkol ug Ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod. Nga silupin lang gyud in town. Mong balay o payag bay. Mo na among kahintang. Muna ni ang ilang kahimtang ilang Ante. Taon among atop Ilang kaldero isa ra ka buok. wala gyud. At gyud kay sa Ginoo nga naara gyud nakaabot sa amo nga tabang nga wa namo damha nga karong adlaw gyud. Naara gyud di ay naluoy sa amo nga sa amo kahimtang ay amin sa adlaw do mangita taon ako. Salamat kayo te. Salamat